Miss Choice, chill lang tayo, good vibes. Oh, wala parang na-scorganic na. Dress parang mafia. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa. Real talk lang tayo rito. Nay, Tay, kamusta kayo? Okay, salamat sa Diyos. Maraming salamat sa inyo. Nagulat ako. Alam nyo ba itong lugar ninyo? Itong mahirap palabasin ng tao. Oh, gulat nga ako. Naglabasan kayo lahat eh. So, I love you too. Kaya, pipilitin namin na marinig nyo ang dapat nyong marinig. Bagamat, kung anong init ng panahon, siya na rin ang init ng kampanya. Mainit ang panahon, mainit ang kampanya. Yung dalawa, mainit din sa akin. Ngayon lang ako nakakita, ewan ko sa mga nanay-tatay natin Ito, ina-address ko to sa mga matatanda. Ibig sabihin, yung mga matatanda natin, marami na silang nakitang eleksyon. Marami na silang karanasan sa eleksyon. Pero ngayon lang ako nakakita, Tay, na itong kampanyan to, ang binabaterya, yung challenger. Di ba usually, yung nakaupo, dinidiskurso ng challenger. Pero kung hindi nakaupo, ako pulutan nila araw-araw. Ako almusal, tanghalian, hapunan. Ipatatawag pa kayo, dadalhin pa kayo kung saan. Tapos magbibigay ng 1,000. Talagang wala ako ngayong mga interview kasi bawal po yun eh. Oh, kaya nga ako tuwan-tuwa kanina pag sopa ko rito, sabi ko, wow, ang Santa Cruz, lumabas ang tao. Oh, kasi, bibigay ng 1,000, bibigay ng 5 kilong bigas, tapos kukonsumihin lang kayo. Ako lang ako ang topic. Hindi ba dapat ang topic ay tungkol sa inyo? Di ba ang topic dapat kung ano ang gagawin? Di ba ang topic kung ano ang ginawa? Kasi ako'y naniniwala, hindi mo kailangan hilain ang paa ng may paa para umangat ka. Tama ba? At ako'y naniniwala, kapag ikaw naglingkod ng tapat, ginawa mo ang responsibilidad mo, kahit hindi ka na makita ng taong bayan, iboboto ka ulit ng taong bayan. Araw-araw na lang ako ang topic nila. Pati yung si Chihuahua. Hindi, ako naman yung nalulungkot. Tingnan ninyo. Nay, Tay. O sige, real talk lang tayo para hindi masayang. Tingnan ninyo. Ang sabi, nung October 9, ako'y siningil na kagad ng utang na loob ni ate. Kasi October 8, last day ng filing. Pag post nila, October 9, ako na kagad ang topic. Okay? Buti nang marinig nyo sa akin. Ako naman ay walang kinubli sa inyo kahit kailan. Ang sabi, ako na ay walang utang na loob. Gusto nyo marinig kung anong paniwala ko. Ang paniwala ko, ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Yan, personal kong paniwala. Ngayon, gusto ko marinig ninyo at alam nyo naman din, dahil hindi ko ito kinubli, hindi ko ito tinago, hindi ko ito ikinaila. May utang na loob ako kay Danny Lacuna. At bilang pagtanaw ng utang na loob, nilingon ko naman ang kanyang mga anak. For 20 years, 20 years, tingnan natin kung totoo ba. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangalawa, Dennis Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangatlo sa pamilya niya, Lay Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangapat, in-appoint kong direktor ng Manila Health Department, asawa ni ate, Dr. Fox Pangan. Nakaupo? Nakaupo. At
May awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Yan ang una kong tatanggalin sa City Hall. Bakit, Yorme? Galit ka ba kay Dr. Fox Pangan? Hindi po. Hindi po ako galit. Mga bata, mga batang Maynila. Ito real talk. Itanong ninyo sa lolo nyo. Itanong nyo sa lola nyo. Itanong nyo sa nanay at tatay ninyo. Yan ang nagpahirap sa inyong mga magulang. Saan ka ba naman nakakita? Magpapacheck up ka lang sa health center. Kailangan naka-online pa. Wow! Sosyal. Paano kung wala ka cellphone? Paano kung wala kang load? Paano kung di ka marunong mag-online? Paalam na aking ina. Doesn't make sense. Why? Why you have to do that? Kung hindi pa ako tumakbo, hindi pa nila tatanggalin. Pero 2 years, hirap na hirap yung mga matatandaan natin pumunta ng health center. Ngayon nagpapatuli ng hihingi pa ng PhilHealth membership. Pay mo, mo na lang pagkakakitaan pa ng gobyerno. Hindi talaga. Ngayon, kung ako yung sinungaling, wala. Hindi, husgahan po ninyo ako. Saan ka naman nakakita ng ganong gobyerno? O ilan na sila? Panglima, si ate. Nakaupo? Upo. Ilan sila? Happy? Hindi masaya ako. I swear to God, with my children, I swear, I'm happy for them. Dahil sa maliit nating kaparanan, sa tulong nating lahat, napagtagumpayan ng kanyang mga anak, yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny. Ngayon, kung sila ay naging mabuti sa kanilang tungkulin sa mamamayan o hindi, ay hindi ako para humusga. Taong bayan ang maghuhusga dyan. Tama ba? Oh. Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Ang sagot ko po, opo. Bakit? Pilipino ako Ganun talaga tayo mga Pilipino. Yun ang nakaugalian ko, yun ang turo sa akin ng magulang ko Kaya lamang, meron lang akong pakiusap. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Abay, bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala din naman ako sa kinatatayuan ko ngayon. Masama naman ba na dinggin ko yung panawagan ng taong bayan? Yung taong bayan na naghahanap at sumisigaw na, bumalik ka na. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Huwag niyo masyado lakasan, baka masigawan ni kayo. Wala na balik! Napanood nyo? Napanood ko din Alam ko mapapatid yung litid Ano ko syota, pinalayas? Huwag ka na mamalat! Ba't sila nagagalit? Ba't sila natatakot? Hindi naman nila pag-aari ang pwesto yan, pag-aari yan ng taong bayan. Bakit natin pangungunahan na magiging desisyon ng taong bayan? Imbis na mag-ulat sila ng bagay na kanilang ginawa at mag-ulat sila ng bagay na kanilang gagawin sa kinabukasan, anong ginawa? Ako ang almusal. Ako ang tanghalian. Ako ang hapunan. Pagkatapos noon, mamimigay ng 1,000 at 5 kilong bigas. Anong sabi? Tingnan niya Si Yorme, maraming iniwang Sabi niyo, nagpunta talaga kayo. Huli. Okay lang yan. Abay, bakit? Hindi niyo naman hiningi yung 1,000 Tinawag kayo, sinakay kayo sa bus, dinala kayo sa Ninoy, Tapos binigay sa inyo ng kusa yung 1,000, kahit na bawal yun Sa totoo lang bagay matatalino naman kayo mga batang Maynila. Sa totoo lang bawal na yun.
Hindi lang ko na-imake kasi hindi naman ako politika. Bakit? Panatag ako eh. Bakit? Eh matatalino naman kayo eh. Binigay sa inyo ng kusa, tanggapin nyo. Sayang din, isang bulib din yun. Tapos may 5 kilong bigas, edi may pansaing ka rin. Tama ba? Hindi nyo naman hiningi. Tama mali? Ano sabi? Si Yorme, maraming iniwang utang. O real talk tayo, real talk. Aamin lang kayo ha. Nay, tay, taas ang kamay ng may anak dito. Ayun, marami-rami. Ayun, 2 anak. 5 anak mo? Pareho pala tayo. Puyat pa ako nun. May anak kayo. Real talk. Kapag walang makakain ang anak nyo, gagawa nyo ng paraan? Uy. Hindi nga. Gagawin nyo ang lahat? Itatawid nyo? Iraraos nyo? Yan din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, tay, noong binoto nyo akong mayor noong 2019, wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung sinundan ko na walang iniwang pera. Wala. Why? Eh bumoto na kayo ng mayor eh. Ako na binoto ninyo, di cargo ko na lahat ang responsibilidad nun. Tama mali? Hindi ako nagturo-turo ng daliri. Anong una kong ginawa? Nilinis ko Maynila. Iniskoba ko Maynila. Saan ka ba naman nakakita? Paglabas mo sa opisina ng mayor, nakakaapa ka ng tae. How can we live that way? So nilinis ko Maynila, inayos ko Maynila, dinidisiplina ko Maynila. Lahat ng mga tulongges, pinagkakakalawit ko sa Maynila hanggang madaling araw. Binabantayan ko sila lahat. Umaangat na tayo. Ginagaya na tayo. In fact, i-google nyo po ito. Lahat ng ginagawa sa Maynila na sinimulan natin became national policy. DILG Memorandum. Anong ibig sabihin? Yung nangyayari sa Maynila, ipatupad sa buong bansa. Lumilipad na tayo. Umaangat na tayo. Boom! Nabangga tayo. Panis. Ano nangyari? Nagkaroon ng ano ang masamang epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang picha. Walang picha, walang chicha. Tama mali? Natatakot ang tao. Natatakot ang tao. Baka mamatay sila sa infeksyon ng COVID-19. Natatakot ang tao. Baka mamatay silang dilatang mata dahil mahapdi ang walang laman ng sikmura. Pero ano sinabi ko? Hindi naman ako nagpubli. Sa Facebook ko rin. In fact, mga nanay tatay ko ngayon nga lang kayo nakakita ng gobyerno ng Maynila eh. Nakikita nyo araw-araw kung ano nangyayari. Ganun ka-transparent. Ano sinabi ko? Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-aalala. Pag ako, wala nang maibebenta. Pag ako, wala nang mautangan. Nakita nyo ito rilo ng City Hall, ipatatas ako to kay tambunting makaraos lang tayo. Sinabi ko yun eh. Oh, ngayon, ano naging epekto? Ano naging epekto ng paninindigan ng pagiging isang ama, ng pagiging isang ina, pagiging isang magulang sa kanyang mga anak? Ano naging epekto sa mga batang Maynila? Nay, tay, kayo, dito sa Nangka, dito sa Wakali, hanggang dyan sa Kodli, kayong mga nangabuhay dito. Kayo testigo buhay, dahil yung iba ko testigo patay na. Nagka-COVID eh. Pero kayo na nagtsatsaga dito, na nakikinig, nangabuhay, at least, masasabi natin sa ating sarili, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, may food box. Tama mali? Mayaman, middle class, mahirap, per family, not household. Let's just say, itong building na to, may 10 pamilya, 10 food box. Tama mali? Natanggap nyo? Nakain nyo? Naramdaman nyo?
Ilan ang kwento? 700,000 families. Yun ang kwento. Lagyan natin ng kwenta. Pagpalagay nyo na lang, 1,000 pesos. 1,000 times 700,000. No, magka? Patay na. Bumula na. 700 million pesos. Malaki? Malaki, malaki. Time is 8. 8 months. 8 times 7. 56. 5.6. 5.6. 5.6 bilyong piso. Malaking pera? Sobrang laking pera. Nasaan napunta yung 5.6 bilyong piso? Chinicha, niluwa. Gone with the wind. Tanong, naramdaman ba natin? Natanggap ba natin? Nakain ba natin? Hindi pa nga nauubos yung food box, dumarating na may isang food box. Tama, mali? Chicha pa lang yun. Hindi ko pa binanggit yung kaka. Yung nagbigay ako ng tigwa 1,000 pesos per pamilya. Tama, mali? 5.6 plus 700 million. No, magka? 6.3 bilyong piso. Ngayon, Nay, Tay, taas ang kamay ng may mga anak na nag-aaral sa public school dito. Yan, ako, marami-rami rin ako testigo. Yan, yan. Oh. Nag-aaral ang anak niyo sa public school. Pandemya, anong sinabi ni Secretary Liling Briones? Walang face-to-face classes. Tama, mali? Natatakot ang nanay, natatakot ang tatay. Bakit? Wala na nga siyang machicha, wala na nga siyang trabaho, gagastos na naman sa tablet. Tama, mali? Pero hindi. Sa Maynila, ang mga mag-aaral sa public school nagkaroon ng tablet noong panahon ng pandemya. Natanggap nyo? At hindi lang tablet, may internet pa. Ilan? 110,000 na tablet. Teacher, 10,300 teachers. Bumili tayo ng 11,000 laptop. Si sir, si ma'am, may laptop na, may internet pa. Yung estudyante, may tablet na, may internet pa. Walang tosgas si nanay, si tatay, walang tosgas si sir at si ma'am. Sinong gumastos? Si Yorme? Hindi. Siyudad ng Maynila. Nakatawid tayo sa pag-aaral ng ating mga anak. Tama ba? No, magka? 1 bilyong piso. Tablet at laptop pa lang. Internet, 300 million pesos. 6.3 plus 1.3, 7.6 bilyong piso. Dalawa pa lang ang pinag-uusapan natin. Hindi pa natin binabanggit AstraZeneca. Bakuna rito, bakuna doon. Remdesivir, tocilizumab, molnupiravir. Daang-daang libo ang halaga ng isang gamot. Mabuhay lang ang isang pasyenteng may COVID-19 sa lungsod ng Maynila. Nay, tay, noong pandemya, para tayong laging tamang hinala, kahit sa loob ng bahay, may humahatching lang, hatching, ay may COVID. Tama, mali? Kaya namaga ang ilong natin. Bakit? Sa Maynila, ang testing, 1-2. 1 to sawa, tusok dito, tusok doon. Tanong, gumastos ba kayo? Gastos ng syudad ng Maynila. Nay, tay, UST, St. Luke's, Chinese General, wala ng COVID bed capacity. Pero sa Maynila, chill-chill lang kami rito. Bakit? Meron tayong tinayo, Manila COVID Field Hospital sa Luneta. 300 million pesos. Nay, tay, huminto ba ang gobyerno? Hindi. Itinatag, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Baset Community, San Lazaro Residence, andyan lang, makikita nyo 20-story. Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence, pabahay, in-city vertical housing program sa lungsod ng Maynila. Nay, tay, itinatag, Baseco Hospital,
3 years ago, tapos na. 3 years after, sarado pa. Ipagtanong po ninyo sa Baseco. Ang daming cheche bureche, kesyo ganito, kesyo ganyan. Yung kesyo, masarap yan sa tinapay sa umaga. Papalaman mo yung kesyo. Kesyo pala. Nay, tay, tinatag. 10-story, fully air-conditioned ospital ng Maynila. Na may CT scan machine, na may MRI machine. Bakit walang nakakagamit nito na taga Maynila? Bakit ko yan pinili? Mahalaga ba yan? Opo. Mahal ba yan? Sobra. 1 milyon? Hindi. 10 milyon? Hindi. By the hundreds of millions. Bakit ko yan binili? Yung mayaman, kaya magpa-CT scan, kaya magpa-MRI. Yung mahirap, kahit may 20 mil, hindi na magpapa-MRI yun. Dahil yung 20 mil niya, ipapakain na lang niya sa pamilya niya. Kaya nakukuha ng mahirap, himaspirin. Himaspirin. Gagaling ka rin. Tatagan mo loob mo. Tama ba? Kaya ako nga yan binili. Para pagpantayin ko ang pagkakataon ng kakayanan ng mayaman at kakayanan ng mahirap. Tanong, bakit hindi nyo nagagamit? Ano yan, display? Ano yan, drawing? Nay, tay, 10-story, fully air-conditioned Rosario Almario Elementary School. Albert Elementary School. Manila Science High School. Magsaysay High School. Nung umalis ako, 5th floor na. 3 years na akong wala, 5th floor pa rin. Tanong, Yorme, isa mo kinuha yung pera na yan? Hindi pa tapo? Eh, dinungutang ako. Bakit? Eh, walang pambayad ng buwis ang tao eh. Wala nang trabaho eh. Ano? Wala nang bayad, pipigayin ko pa parang pimpon tao? Hindi! Bilang isang ama, bilang isang ina, gagawin mo ang lahat, mairaos mo lang ang mga mahal mo sa buhay. Ay, galit na galit. Puro utang, utang, utang. Utangin na niyan. Mga bata ha, pakinggan nyo maigi sinabi ko. Utang, ina niyan. Kaya bawal nagmumura ha. Nay, tay. Ang sabi nila, mali daw yung ginawa ko. Mali daw. Sabi nila, doon sa patawag nilang bigayan ng 1,005 kilo. At balita ko kay Chihuahua, 2,000 na raw gagawin. Pag hindi pa kayo natawag, abangan nyo na. Sayang din. Laman tiyan din yan. Pera nyo naman yun. Totoo lang. Pera nyo naman yan. Sabi nila, mali ang ginawa ni Yorme. O sige, pagbigyan na natin. Total, nagbibigay naman ng pera. Kwentuhan na lang to. Ako, mali. Kung ako mali, edi mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa niyan eh. Tama ba? Sino vice mayor ko nun? Sino majority floor leader nun? Exactly, si Chihuahua. Mali pala eh. Eh bakit nyo inaprubahan? Mali pala eh. Hindi pala maganda. Bakit nyo niratipika? Mali pala eh. Bakit ninyo ako pinayagan? Bakit nyo inaprubahan sa konseyo? Nung araw, natutuwa ang tao. Panatag na panatag ang tao. Paabot-abot pa sila ng food box. Lumanyang ka pa. Ngayon ako mali. Noong nakaraang buwan, nag-cutting ribbon si Chihuahua at saka yung amo niya. Doon, sa Pedro Hill, sa San Sebastian Residence, ang pinakikinabangan na ng taong bayan ngayon. Yung mga kondominium, yung mga pabahay, o sila daw po ang may gawa. Pero yung pinampagawa nun, inutang ko, kasalanan ko. Wow! Tigilan yan, chemical yan, ito wala natural o. Dress Parang Mafia. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Totoo lang. Ako, Nay. Tay. At least, ito ko sa harapan ninyo. At least ako,
pinaninindigan ko yung ginawa ko. Bakit? Hayaan mo ang taong bayan ang humusga kung ako'y mali. Pero at least, Nay, Tay, kita ninyo, sa lahat ng inaakusahan, ako ang umaamin. Ngayon, kung ako'y mali, hayaan ko kayong maghusga later on. Pero for the meantime, at least, sa sarili ko man lamang, makapaglalakad ako na mag-isa, kahit anong oras ng gabi, matangos ang ilong ko, mataas ang noo ko, masasabi kahit sa iskinita rito sa Santa Cruz o buong Maynila, isa lang masasabi ko, salamat sa Diyos, nakaraos kami noong pandemya.